Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor blames the DPWH for the damage to a dike in his province. And for details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, parang taas ang araw dyan, Mon, ah. Yes, Lord, mainit no dito sa Oriental Mindoro, kasing init ng panahon yung nangyaring pag-iinspeksyon dito sa mga flood control projects na mga nasira nitong nakalipas lamang na buwan. Actually, itong sinilip namin ngayon dito sa bayan ng Nauhan na seawall, ang report kasi nasira din daw. Pero mukhang hindi lang natapos yung pinaka-seawall dito sa area. This is actually different from what happened yesterday, kung saan ang nakita naman doon sa may bayan ng Bungabong, yung road dike, nakikita nyo ngayon, yung road dike, talagang nasira yung bahagi. 380 meters itong haba ng road dike, pero more than 1/3 of it, talagang bumigay yung bahagi nitong nakalipas lamang na buwan dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat. At habagat pa lang ito at hindi pa talaga bagyo, pero yun nga, karamihan sa mga buhangin napunta na sa may pinakailog. At ang ilan sa mga nakita dito ng provincial government, yung mga materyales na ginamit, bukod sa mga hindi raw tama yung sukat ng sheet piles, napakalipis na mga nakita nilang bakal na ginamit dito sa area, plus lumalabas na hollow daw yung loob ng mismong dike, no, or wala talagang laman, hindi konkreto yung pinaka loob nito. So sinermonan ang DPWH Mimaropa, nakasama rin sa ginawang inspection, kasi umaabot sa 600 million pesos yung presyo nitong naturang road dike, no, dyan sa Bungabong. Kanina nga, binisita rin namin yung isang unang inspeksyon din ng provincial government dito sa bayan din ng Nauhan, na ang nagreklamo naman dito ay pawang mga magsasaka dahil natabunan naman yung kanilang mga palayan ng masira din yung flood control project sa area. So ang sabi naman ng DPWH dito, bagamat iniimbestigahan na nila ito, meron silang separate fact-finding committee comprising of lawyers and technical advisors daw para masilip kung sino mga may pinakapagkakamali. Agad namang sinibak na yung project engineer involved and other people or officials involved on the said project. At the same time, talaga nakatutok sila, no, sa pagpapaliwanag naman sa mga contractors. Ang sabi naman, parte pa rin ito ng 5-year warranty ng mga contractors. Ibig sabihin, walang babayaran ng gobyerno at kakaayusin ito ng mga contractors on their own. So again, aabot sa 9 flood control projects ang total number na nangsira na mga flood mitigation program sana dito sa probinsya nitong nakalipas lamang na buwan. Wala pa raw dyan yung mga nangyari noong 2023 at 2024 na mga nasira rin o pumalyang mga flood control projects here in Oriental Mindoro. Consistent ba ang pagkaagawa dyan doon sa ibang mga na-point out din previously ng gobernador? At kasi sabi niya, sinubukan pa raw siyang pigilan ng security do sa isang unang-unang inspection. Ayaw raw siya papasukin. Kaya nagalit si Gob kasi parang ako gobernador dito, pati yun ako papasukin. Pera ng tao ginamit para dyan. Nagkaganyang problema rin ba dyan? May kwento bang ganon din, Mon? Yes, Lord. Actually, dun sa pinuntahan namin kanina, pinalikan namin yung area at talagang mahigpit yung security doon kasi talagang dinodouble check pa nila sa kanilang mga bossing. I don't know kung sino tinatawagan, pero ang sinasabi nila, they're just calling some engineers kung papayagan kami pumasok at bumalik doon. So mukhang yung naranasan namin na pagharang doon sa area, ito rin yung kinukwento nga ni Governor Bons Dolor na hinarang din sila nung kanilang inspeksyonin last weekend itong naturang flood control project na nasira nga at naapektuhan yung mga magsasaka. Sinasabi ni Governor Dolor, lumalabas na halos pare-pareho yung mga nangyaring damages, no? Halos hollow yung loob ng dike, maninipis yung bakal, hindi tama yung sukat ng mga sheet piles and other materials. He actually called it substandard technically, no? Kaya nga nagpapatawag siya ngayon ng test mula sa kanilang engineering office, provincial office ito engineering office to ng probinsya na magsasagawa ng stability test on all the flood control projects, habang nag-request na rin sila sa Commission on Audit at sa Office of the President na tutukan at magsagawa ng special audit sa lahat ng mga proyektong ginawa nga rito sa kanilang probinsya para matukoy kung tama ba
at nasa tamang standards din ba yung ginagawa or ginawa ng mga contractors at ng DPWH dito sa kanilang lugar? Okay lang pa ba ng ganong mga audit mo? Kasi the fact na pumasok yung tubig, nasira, at sa totoo lang, para ka nasa Pampanga. After the lahar, after pinatubo, no? Swerte nga kung may bakal Yung iba wala talagang bakal Oo, yung isang video, the reason why Governor Dolor was so mad about Mad. it. He was really mad. There's no other word to use. Dahil wala daw siyang nakita. Pero Mon, kanina binanggit mo, no, yung engineer, tinanggal na sa posisyon. With the other projects ba, paano yung chain of command doon? Lahat na nag-approve noon, may ano bang magiging consequence sa kanila? Dapat managot. Oo, yes, Dunis. Actually, ang tinanggal, project engineer and all those officials involved on the said project, no? Lumalabas kasi parang yung project engineer din dito sa mga nasirang project, halos magkakapareho. So, lahat sila ang tinanggal agad-agad nung nagsagawa nga ng inspection ang DPWH Mimaropa kasama ang provincial government ng Oriental Mindoro. Nako, patay tayo dyan, Bon. Anong pangalan ng contractor? Nasa top 15 ba sila? Yes, actually, out of the 9 flood control projects na nasira, 6 doon, iisa lamang yung contractor. At yun ay kabilang din sa 15 na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na kumbaga nakakakuha ng malalaking kontrata sa pamahalaan. Yung isa, kabilang din doon, kasi yung 3 remaining, tigitigisan naman yung mga iba't iba pang contractors. So lumalabas, out of the 9 flood control projects, 2 doon kabilang sa 15 pinangalanan ng Pangulo. Nako, sana masarap ulam nila mamayang gabi, Sure ako masarap pa rin ang ulam nila. Sana mabilaukan sila ng humba na may mga durog-durog na mga barbed wire. Mon, okay lang mo. Punas ka muna ng pawis, Mon. Okay, ilan pa ba ang mga i-inspeksyonin ni Gobernador? Well, actually, today we are expected sana na mag-inspect pa ng ilan. Pero ang sinasabi kasi ni Governor, mukhang nakakatunog na daw yung mga contractors. So yung mga dapat inspeksyonin, naaayos na kagad nila. No? So parang sabi ni Governor, so there's no point of going again on those specific flood control projects. Pero at least, ang gusto lang talaga niya dito, matutukan din daw ng national government, yung nangyayari sa kanila, sa probinsya, sa mga failed flood control projects as he said. Nako, baka nag-aano na ng asylum sa ibang bansa yung... Ako interested ako malaman kung mababangga ba nila yung itsura ng project, yung mga material na hindi naman pala nagamit doon sa mga nakasaad na pinaggastosan. Anong mababangga? Kung magay mamamatch. Mamamatch. Mamamatch ba nila? Oo, at gaano kalaki yung diferensya, no? Kasi bakal, mahal ang bakal, Magdududa ako doon na ganun kabilis agad magagawa yun. Anyway, alright, hayaan na natin si Mon Gualvez. Mukhang hindi pa nagla-lunch si Mon Gualvez. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Mindoro, ang ating news correspondent. Thank you, Mon Gualvez.